Nabibitin ka pa rin ba sa NMAX mo? Baka X-Max 300 na ang kailangan mo. Pasok, intro. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Muli po mga riders, ipinapakilala ko po sa inyo ang 2025 Yamaha X-Max 300. Kunti ako nagkakamali, 2 to 3 years ago nung una natin na-review yung pong X-Max 300 na version 1. Iba po ang headlight nun, parang mata ng agila yung kanyang headlight. Pero dito nagkaroon na siya ng shape, di ba? Kung mapapansin nyo yung letter X na sumisimbolize nga po sa X-Max ng Yamaha. Okay, yun naman po kanyang headlight. Ayan, split type na pure LED na. Ang maganda rito, hindi nasayang yung space na ginamit dito sa kanyang baba. Bali, ito na po ang kanyang DRL. Tama-tama lang yung forma niya, hindi masyadong malapad. And then, nakayuko yung direction ng kanyang headlight. Kaya hindi tayo masisilaw kapag nakasalubong po tayo ng X-Max. Ito isang magandang idea para sa pwesto po ng kanyang turning signals. Akala ko side mirror po ito pero hindi po. Ito po yung pwesto ng kanyang turning signals na naka-LED na rin po mga riders. So, maganda po talaga yung mataas ang turning signals para aware yung ating makakasalubong kung liliko pa tayo ng left or right turn. Basta wag natin kalilimutan mga riders, kapag hindi na ginagamit ang turning signals, ugaliin po natin patayin. Wala lang po yung windshield niya, mamaya hihiramin natin, mukhang nasa loob po para makita natin yung talagang actual na forma niya. Nakapix na po yung kanyang windshield. Napansin ko po kasi dito sa kanyang bracket na adjustable na po siya mga riders. Sa kanya pong looks, unahin natin sa kulay. Bali dalawang kulay lang po ang available ngayon 2025. Meron po siyang sword gray at ito nasa harap natin, ito nga po yung matte light gray. Sa totoo lang mga ka-riders, maganda po yung ginawang improvement sa kulay. Mas napansin po yung bulkiness ng kanyang body. Matingkad siya, then maporma syempre. At ang maganda rito, wala siyang decals. Emblem lang ang ginamit na naka-chrome na, di ba? Kaya ang disente niya elegant tignan. Dito naman sa kanyang front fender, yan, dalawang kulay lang ang ginamit na kulay, gray and black. And then ganun din po dito sa kanyang side profile. Meron lang ditong maliit na decals na nakalagay po yung kanyang model na X-Max. Ayan, kulay gold na lining at saka combined din sa black and gray. And then dito po sa bandang likuran, emblem na po ng X-Max na naka-chrome na rin po. Medyo dark siya, di ba? Hindi siya masyadong matingkad. And then dito po sa kanyang taillights, napansin ko, all LED na rin po siya. Akala ko may bulb pa ho pero hindi. Nakita natin na yung kanyang mga diode. Meron siyang 4 na diode dito sa isang side. Ano po? Split type din po yung kanyang taillight na kasama na po yung kanyang turning signals. Maganda po yung pwesto niya. Kitang-kita rin. Okay, nung tinitigan natin siya, mababanaag mo sa itsura niya yung DNA ng NMAX, diba? Ito po yung bigger version ng NMAX, si X-Max 300. And then kasunod po nito yung pinakapanganay nila na kuya, si T-Max 560cc, yung parang T-Rex ang itsura na dinosaur, di ba? Pero yun po ay expressway legal na. Hindi ko lang po ma-recall kung yung pong mag wheels dun sa model 2023 nito ay gold na. Kasi dito nga po sa 2025 ay naging kulay gold na siya.
And then meron pong sukat yung kanyang gulong na 120 by 70 by 15 dito po sa kanyang front tire. And then syempre tubeless na po siya, na Dunlop po ang brand. And then naka single disc na meron pong dual piston caliper at ABS dito po sa kanyang front brake. And then syempre telescopic fork na front suspension. At ang nagustuhan ko dito, mahaba po yung extension ng kanyang front fender. Tama-tama po, protection para sa talsik ng putik lalo tag-ulan dito po sa kanyang radiator. And then dito po sa kanyang rear tire, kasukat po ng gulong ng Aerox. Ayan, 140 by 70 by 40 naman po ang kanyang sukat. And then made in Indonesia nga po pala itong gulong na to. Single disc na meron pong single piston caliper and equipped din po siya ng ABS. And then dual shock naman po dito sa kanyang rear suspension. And then malapad po yung kanyang exhaust muffler. Fully protected din po ng heat guard. Hindi na natin tatanggalin yung kanyang protection at baka magasgas pa natin, mapersa tayong bilhin. Kaya ayan po, wala tayong problema na mapapaso. Hanggang dito po sa tip, fully protected po ng plastic na heat guard. And then maganda, extended po yung kanyang heat guard hanggang dito sa elbow. Kaya protected tayo sa paso. And then ayan, meron din po siyang oxygen sensor. And then meron po siyang 1.7 liters na engine oil capacity. At 150 ml naman po sa kanyang gear oil. Quality din po yung ginamit na cover sa kanyang L filter box, pati po sa kanyang crankcase. Wala na po siyang kickstart mga riders ha. Dito po sa footpeg ng ating back rider, quality aluminum din po ang ginamit. Wala nga lang po siyang rubber pero okay lang. At hindi nadudulas yung ating sapatos dito. Then syempre meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Kita naman po nyo yung kanyang center stand ha. Ang lapad at ang tataba ng bakal. And then proportion din po yung kanyang dimension. Kita nyo naman kahit bulky siya, mahaba pa rin po siya, no? Mamaya alamin natin yung exacting sukat niya. Dahil nga po dun sa kanyang haba, mapapansin natin may extension po yung kanyang footboard para sa cruising style position at para sa atin pong riding comfortability. At isa pa, maganda ho rito, mapapansin nyo, mas malaki ng 1 inch yung size po ng diameter ng kanyang wheels dito sa front. Kaya mas mataas po ang position ng kanyang handlebar. And then dito na po tayo sa kanyang upuan. Parang tayong may kabayo, di ba? Ang lapad at ang haba ng kanyang upuan. Okay, tanggalin po muna natin itong plastic ha. Ay, maganda kahit wala siyang hydraulic damper. Maganda yung kanyang upuan, hindi kusang bumababa. Meron siyang stopper. One tone lang po siya pero naka double stitch po yung kanyang mga tahi. At maganda ho rito, hindi siya masyado matambok. Pagiging komportable po talaga likuran natin pag sandal dito. Kaya maganda po yung kanyang tapas, hindi masyado matambok dito sa back rider seat. Pakapulido po ang pagkayari ng kanyang seat cover. Then syempre, yung kanya pong brand nandito sa likod. Ayan, nakahulma sa ating hita. And then malambot po yung kanyang foam, makapalang seat cover. At ito medyo pino po dito pero magaspang din naman po. Then sa kanyang under seat storage, ayan, kaya po nito ang dalawang helmet na full face. Ang laki po ng space niya, di ba? Parang kasya po dito ang isang sakong bigas. And then pwede tayong maglagay ng divider para in case na may mga gamit tayong kailangang hindi mayupi, ma-organize po siya dito. And then meron na rin po siyang ilaw para sa gabi paghahanap natin ating gamit, kitang-kita natin. Parang nabababawan ako pero isukat natin para sigurado. Ayan, bali medium size po na full face helmet. Ayan, malalim mong kanyang upuan Ayan, lapat na. Pasok na pasok po. Kaya dalawang helmet po talagang kasya. Siyempre yung isa dito, sukat na yun. Ayan, kahit siguro pabalik-baliktad, pwede. Ayan. Pasok. Hindi na natin kailangan ng top box mga riders. And then pagdating po dito sa kanyang instrument panel, bali fully digital na siya syempre. And then TFT display na rin po ang kanyang screen. Para po tayo may maliit na tablet dito sa ating harap. At ang maganda po rito, hindi na tayo masyadong yuyuko pag view ng ating instrument panel. Halos ka-level na po siya ng ating front view. Kaya no problem sa ating pagka-drive. And then isa po sa maganda niyang pictures, meron po siyang onboard navigation system. Download lang po tayo ng kanyang app na Garmin Street Cross Motorcycle Navigation. At pwede rin po natin siyang i-connect sa ating smartphone through Bluetooth connectivity. Dalawa po yung kanyang screen display. Dito po sa isang screen, ito po yung 4.2 inch na color TFT infotainment display. And then 3.2 inches naman po dito sa kanyang speedometer display. And
And then sa kanya naman po mga switches and button, dito po sa right side ng handlebar, nandito po yung kanyang electric starter push button. And then yung kanya pong kill switch ng engine, hazard lamp. At dito naman po sa left side, yung pong kanyang switch box ng ating digital display. Okay, makikita naman natin dito yung kanyang direction. And then siyempre yung okay, then check, then back and home. Okay, dito naman po magkakasama na yung kanyang high beam, low beam sign at passing light. And then turning signals, saka yung kanya pong horn. Then yung kanya siyempre preno dito sa rear at sa front. Wala pong park brake lock yung kanyang preno. Although mahaba po yung kanyang length, mapapansin naman natin na eksaktuhan lang din yung kanyang handlebar. Hindi masyadong malapat. Maganda po yung pagkaka-curve kahit meron siyang R&D dito. Saktuhan lang din. Kitang-kita natin yung emblem po ng Yamaha. Nga pala mga riders, naka-smart keyless system na rin po ang XMAX 300. And then, bubuksan po natin yung upuan. Ayan, dito lang po yan. Hindi nga lang po, wala tayong battering available po eh. Hindi natin ma-open itong kanyang box dito sa left side. Nandito po yung kanyang power outlet na hindi pa po USB ready. And then sa gasoline naman po niya, itatapat lang din po dito sa symbol ng gas. And then mag-o-open na po yung kanyang gas tank. Nasa 13 liters po ang fuel tank capacity ng XMAX 300. And then sa fuel consumption, maabot po ng 3.2 liters per 100 kilometers. 1.6 liters po kada 50 kilometers na takbo. And then sa kanya naman pong top speed, approximately 138 kilometers per hour. And then meron po siya maximum power na 28 horsepower at 7,250 RPM and maximum torque of 29 Nm at 5,750 RPM. And then sa size naman po ng kanyang length, overall ay nasa 2,185 mm. And then sa kanya naman pong width, 775 mm. Meron po itong overall height na 1,465. And then 135 mm po sa kanyang ground clearance at 795 mm na seat height. Para may idea po kayo sukatin natin, tayo po ay 5'8". So kung meron po itong 795 mm na seat height, expect natin medyo mataas po ito. Okay. Okay yan, sa height po na 5'8", kita nyo, nakatiyad po yung ating dalawang paa. Okay, may mga paraan naman po para mapapaba pa to. Pero para sa akin po, siyempre sakto na to. Okay, una po nating pakiramdam. Komportable po talaga siya kasi ang lapad niya mahaba. Hindi tayo masyadong ipit o pasubsob. And then yung ating hita, yan, kita nyo, ang layo po ng distansya. Then pag magko-crossing style tayo sa ating pag-rides, ayan, tamang-tama sa atin. Ang haba po kasi ng upuan niya eh. Hulmang-hulma sa ating hita. And then sa turning radius niya, ayan, malayo po. Meron pa pong distansyang mga 1 inch mahigit kahit may bar end pa po siya. Pero alam po, nai-adjust po itong kanyang manibela eh. Pwede po itong ibaba o itaas pa ng konti. Okay. Then syempre, wala tayong po problema sa preno dito, lalo't equipped pa po siya ng dual channel ABS. And then meron din po siyang traction control system. Pero alam nyo, napaka-stable po nito dahil may kabigatan po siya eh. Tumitimbang po ito ng nasa 183 kilos. And then very responsive po yung kanyang shock. Advantage po talaga kapag mabigat ang ating motorsiklo. Unang-una, stable po siya. And then hindi natin mapipil or mararamdaman yung biglaang pagkalubak dahil sa bigat niya. Kaya no problem, napaka-komportable po gamitin ang kanyang shock.
Then ngayon 2025, wala naman po na bago sa kanyang engine specs. Ganun pa rin po. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, and then fuel injection po sa kanyang fuel supply system. 292cc displacement. Siyempre, Blue Core engine technology, more power, and less fuel. Magkano na nga ba ang XMAX 300 ngayong April 4, 2025? Yaran! Spot cash po ng XMAX 300, 311,000 pesos. And then sa installment po, magda-down tayo ng 30,000 pesos. Sa isang taon po, ang hulog niya 29,420 monthly. At sa 24 months naman po, 17,105. At sa 36 months naman po, o 3 taon, 13,080 pesos. Siyempre, meron po siyang rebate na 200 pesos kapag on time po tayo magbayad. Kasama na po sa package yung 3 years LTO registration, free TPL insurance, helmet at jersey. At para naman po sa inyong mga katanungan, pwede po kayo pumasyal dito po sa Sambat, Santa Cruz, Laguna. Katabi lang po sila ng Goodwill Groceries. At pwede rin po kayong mag-apply through online sa kanila pong Facebook account na Premio Santa Cruz Goldie. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.